Magandang hapon po. Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod dito sa Usapang Matino. Andito po tayo ngayon. We are very honored at sa kabisi niya ay talagang naisingit ito ng aking kaibigan na si Professor Malu Tiquia. Hindi na po siya iba sa atin. Lagi na po siyang na-interview dito at sa ibang network. Si Prof. Malu Tiquia ay may master's degree sa UP, sa Master in Public Administration, at may master's degree po din po siya sa George Washington University sa degree na Political Management. Welcome, Prof. Malu. Welcome. Salamat ha. Salamat sa paanyaya. Magandang hapon, magandang araw sa iyong mga tagapakinig at nanonood. It's a pleasure to be here. Thank you. So, Prof. Malu, let's get down to business right away. Itong declaration ni VP Sara na tatakbo siya as president, anong ibig sabihin nito? Well, yan ay nagpapahayag lamang ng kanyang intensyon para sa 2028. Dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant, she is now converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Guanzon, yung field, pumapasok ngayon doon yung kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na ang mga nag-uusap daw mga congressman ayaw na nilang pumirma kasi baka daw maresbakan sila. Oo. sa Tama yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung one-third na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yon ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Senado. Unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman natin yan, pag walang quorum, mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So, hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano pong pagkakaiba ng fourth complaint? Yung 4th ay tungkol lahat sa bangko. Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday. Para mabuksan. Para mabuksan. Yes. Oo. So, in other words, it's an indirect hit. Para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi naman accountability, politika talaga ang kanilang direksyon. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Saan ka makakita na para lang kunyari
na hindi naman siya lang, ay may nag-file din ng kasong impeachment kay Bongbong Marcos. Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes, which they do not have. Oo. Hindi ba? At mahirap ang 16, ha? Kasi makikita mo yung math. Ang akala yata nila, pag naminusan ng 3 dahil dyan sa flood control projects, yung 2/3 liliit. Hindi. Ang Constitution nakalagay. Oo, ang Tama. Constitution Tama ka, nakalagay na attorney. dapat 2/3 siya ng total na 24 Oo. na senador. Oo. So, 24, ang kailangan makakuha ng 2/3 ay 16. So, sa ngayon, binibira nila lagi si Leandro Leviste. Ano kaya pakiramdam ni Senator Loren Ligarda Oo, dyan? kasi nasa majority siya. Oo. 'Di ba, isa sa 15. Oo. Doon sa 9, ang object nila, alsin yung 3 pa, alsin si Bato, si 4, si Go, 5. Pero mali ang basa sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang sinasabi of all the 24. Yes. Whatever happens, they must get 16 votes, which right now, it looks like they cannot. Cannot, So, oo. everything here is now political. Because they know that they cannot reach 16, and yet, itutuloy nila para pabuksan yung bank accounts, possibly even freeze her bank accounts. But now their problem is the Vice President has declared. Oo, alam mo, yung maagang paghayag ng intensyon, malaking bagay yan dahil may hahanda mo ngayon ang partido. Alam naman natin wala siyang partido. Ang pondo, alam rin natin kulang si BP Inday ng pondo. Ang organisasyon sa baba. No? Napakahalaga niyan 3 para yung kanyang competitiveness ay pwedeng ma-extend sa 2028. Doon sa, usually kasi 18 months ang preparasyon ng national campaign. Kung 18 months, December 2026 siya maghahayag. Ngayon, napaaga. So, merong 10 months na aayusin mo lahat ang mga problema sa organisasyon. In the meantime, she's subject to attacks. Yes, but alam mo yung subject to attacks, ang parating ang sinasabi ni... Ever since naman She's 2022 pa, subject to 2023. attacks. Di ba tinapon na ang sink, tinapon na ang bahay, ano pa ba naman ang itatapon? So, again, yung ginagawa dati ni Presidente Digong, sinabi na niya ang buhay niya, lahat ng pangit, lahat ng problema niya sa buhay. Pagdating ng eleksyon, wala ka nang ibabato. Ngayon, gano'n ang nangyayari. Pero, on the other hand, dun sa mga kalaban, mapipilitan ngayon si administrasyon na, sandali lang, kailangan akong pumili ng kandidato ko. That's true. Una yan. And BBM's problem is he doesn't have a candidate yet. That's one. At pag nagkaroon ng kandidato, pag nag-anoint ka, hindi ba yun kiss of death? Kung ang numero mo ay ganyan. Ang pangalawa, pagdating mo naman dun sa so-called opposition, bakit ko sinasabing so-called opposition? Hindi mo sila naghahayag na anti-Marcos sila. Sina Rizal Yan yung Tiberos. Pink, yung Dilaw, at saka Makabayan. Di ba? Lahat sila tahimik pagdating kay BBM. So, sino lamang ang natatanging anti-Marcos bloc? Hindi ba si BP at lahat ng mga kaalyado niya? Correct. So, dun kung i-contrast mo ngayon yung opposition, doon pa lang talo na eh. Kasi sa usaping 1.5 trillion to 1.9 trillion, anong sinasabi nila? Tahimik sila. No, wala silang BBM resign. Samantalang dito, consistently, saan napunta ang pondo, sinong nagbulsa, dapat may pananagutan. Correct. Ito naman sa kabila, yun, medyo maghahanap ka lang talaga ng tao. Wala naman silang nakikitang maitatapat. No? Talagang suicide yun sa kabila. Ang problema lang, attorney, alam mo naman ito, hawak nila COMELEC. Correct. At So, marami silang pera. maraming Hawak nila pera. mga congressman at may mayors. makinarya. 'Di ba? Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid. Yes. Ang problema, hindi porket tumawid ka, ikay aakapin at tatanggapin ka agad. Kasi tinatanong, may allocable ka ba? Meron ka bang proyektong ghost?
Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? Oo. So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyurin mo yan. O pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat. Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference, Attorney Guanzon, is si BP Inday may 30 to 35% ng total registered voters. Yun yung tinatawag na the enduring Duterte base. Right. Yung But in the time of Digong, he also had a few governors only. Yes. So, sanay sila na outlier, sanay na underdog. Tsaka kami mga Bisaya, sanay kami na underdog eh. Oh, so, Fighter ang mga Bisaya. So, pakiwari ko, yun ay isang endearing quality ni BP Inday. Pag tiningnan mo lahat ng survey, kahit sinong survey firm, ang Mindanao makes her buoyant, no? Hindi, pag bumabalik uli. So ito, halos, saan ka naman nakakita ng survey na 70%, 80% ang Mindanao para sa kanya. Yeah. Weak lang siya sa Calabarzon. Yan, yung sa Luzon, di ba? Pero La Union, may ganyan. sputtering ng green sa Luzon. Kailangan lang siguro bisitahin, kailangan talagang i-court mo. No, at saka i-focus siguro yung anti-corruption talaga. Oo. Yun talaga. That is the campaign anti-corruption campaign talaga. Oo. To reform the government. Oo. For us to survive as a people, as a nation, for our government to even be on the plus side, Yes, financially. Oo. Kailangan talaga we stop corruption. And that's the issue, number one issue in 2028. The disadvantage of BBM's candidate is may bahid. Oo. Di ba? So, tatanungin ka ng tatanungin, saan napunta yung pera? Sino ang mastermind? Yes. Kung hindi nyo yun sinasagot ngayon, magiging campaign issue yun sa lalo na at 1998. walang nakukulong. Precisely. Hanggang ngayon, si Martin hindi nakulong. Oo. Si Garjola hindi nakulong. Oo. Ang kinulong lang nila, si Revilla. Si Revilla. No, that's Oo. not... parang yun lang kasi gusto nila ipakulong. Yun lang ang gusto, di ba? Kaya, Dahil sa Cavite. Oo. Pero sa survey ngayon, Prof. Malu, anong recent survey ng Publicus Asia, Dun where sa- you are the chair? yung approval rating ni BP Inday, nasa high ng 50s. Approval. Wow. Ang kanya, Ang trust rating. niya nasa 30s, 40s. So, maganda yung numero niya, bumaba for a while, pero very resilient ang numbers niya, umaangat. So, Ang trust rating ni Bongbong, magkano? nasa 30, 28. Di ba 14? Oo, 14. Sa trust, Oo, 14. yeah, 14. Oo. Yeah. So, pag nakikita mo, yung trend, ang taas-taas noon, talagang sumasadsad. At hindi siya nakakabalik. Ang difference kay Inday, meron siya ng blip, tapos umaangat ng konti, blip, tapos umaangat ng konti. Sino ang nagpapaangat sa kanya? Parating Mindanao. Kaya ang Mindanao, kailangan yung basagin kung gusto ng administrasyon. Pero paano mo basagin ang isang Duterte sa sarili niyang baluarte? Tsaka, ang mga tao sa Mindanao at kami mga Bisaya ba, mga Cebuano, may identification connection Di ba? Na we would rather trust somebody who is from our region than someone who is from that region and has a record of corruption. Di ba? And cannot even explain. Yes, But yes. BBM cannot even explain this Tapos, di ba? massive corruption in his government. And ang ayaw ko pa dyan, yung he looks like it's not a problem. Oh, yeah. Hindi naman Yung let's tayo... move forward. Oo, Di ba? let's move on. Sinasabi ng spokesperson niya, paano kami mag-move on? Walang nakukulong. Tapos yung Sandro Marcos, anong sinasabi ngayon ng mga former security ni Saldico? May 5 maleta silang dinala sa Ilocos Norte. Ang problema talaga ni BBM at anyang kandidato is walang tiwala ang mga tao sa kanila. And I think, Prof. Malu,
trust is really a number one standard ng voter. Oo. Di ba? Ang trust kasi yan yung nagde-determine kung paano ka mag-convert eh. Meron kang preference, sino ang nagugustuhan mong iboto, meron kang awareness, kilala mo ba, karamihan naman yan universal. So awareness over trust is equivalent to your preference. Wow. So denominator si trust, alam naman natin yan sa math na pag mataas ang denominator, mas madali kang mag-convert. Yun yung currency ng politiko. Pag nawala ang tiwala, mahirap. Ito yung simpleng example kay Presidente. Pag nawala ang tiwala, mahirap mong ibalik. Paano ka nga naman magtitiwala? It's a hair follicle test lang, ayaw niya gumawa. You know, a very simple thing. It's a hair follicle test. Hindi magawa ni BBM, which shows that our suspicions are true, that he is a cocaine addict. Because you cannot just stop taking cocaine for a week and then it will be flushed down. Even in 3 months, it might not be able to be flushed down, unlike a urine test. And so, he has to do more than just, di ba, photo op siya sa Naga, bigay siya 500 million dun sa museum, photo op na naman siya sa Negros, bibigay siya na naman ng 1 billion of our money. Of our money, nagbabayad talaga tayo ng tax, lalo na yung VAT na yan, mga hihirap ay nagbabayad ng tax. Kaya, Bongbong Marcos has to do more than just give us band-aid solutions. And obvious ba mga kababayan na he's a lame duck? Have you ever seen a president na after, in less than 3 years, ay hindi na siya ang political front runner? And sinaksak niya yung vice president niya and the people sympathized with her. So, BBM has a serious trust problem and he doesn't seem to care. Yes, and just a reflection of the use of the drug, it shows in the decision-making process eh. Right. One time you're north, then suddenly you're east, suddenly you're west. So pag tiningnan mo yung stability in terms of policy, ano ba talaga tayo? Hindi natin maintindihan kung yung larong ginagawa at kung minsan nagdesisyon na sa cabinet level, pagkagising bukas, iba na naman. At tinan mo yung China, di ba? Una niyang pinuntahan, China, start of the year in 2023. Yeah. Oh, tapos biglang pivot 360 degrees sa Amerikano with EDCA. Okay. Oo, yeah. Tapos every time na may New Year celebration, yung wife nandun. O kahit sa Chinese embassy. Oo, kaya ikaw magtataka ka, ano ba ito? Tapos may signaling na minumura, may signaling na persona non grata, may signaling na... So kung ikaw ay talagang on top of your job, sasabihin mo, sandali lang, huwag kayong maingay kasi ako ang architect ng foreign policy. Walang ganon. He also did that to former President Digong Duterte. Di ba may statement siya na, I will not. We are a sovereign country. Yung sa ICC. I will not. Diba? Ba ganun si Bongbong? I will not. Gaya mo. I will not. We are a sovereign country. We will not surrender our citizens. Anong ginawa? Ano nangyari? Di ba? Anong ginawa niya? Pinagplanuhan. Nakita natin sa revelation ng mga Marines kahapon, may pondong binigay. Lalo na doon sa ICC pumunta dito. Lahat ng meeting is a private hotels. Hindi naman sa government, walang tiningnan na data, ilan lang ang selected na kaya ka magtataka kasi yung unang sabi ng ICC, sino ang mga magwi-witness? Bakit wala pa palang nagwi-witness? Ba't nyo tinangay doon? Di ba? So makikita mo, sandali lang, paano ka ba nag-decide? Bakit sabi mo, sovereign natin yan, paglalaban ko yan, tapos bigla mong pinadala? Pero doon siya nagkamali, ha? Doon. In terms of Hindi na yan- political move. Tapos, That di was ba, a major boo-boo. linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos anong ginawa? He just made Digong a martyr. Yes. Diba? And if he dies there, God forbid, Ay, oo. VP Sara will win by a wide margin. Kasi tatlong senaryo yan. Maibalik,
siyempre, kasama sa kampanya, matindi rin. Hindi maibalik, ay matindi rin dahil Awa. yung anak, di ba? Tinan mo ang ginawa siya, pati tatay. Pag namatay doon, Lalo na. naku Bing, Lalo na. kung yung kay Cory, ganun lamang, nagsasakit, nanalo ang anak, Na hindi wala namang overwhelmingly. kaplano-plano si Pinoy. Yes. Itong kay Inday Sara, talagang mahihirapan sila dyan sa ginawa nila. Plus ngayon, talagang may balwarte. May balwarte. Mindanao and Eastern Visayas. Cebu, Cebu, Bohol, Dumaguete. Central, Yeah. Central Visayas. Kaya ang parati kong sinasabi, siguro yung preference, she will have to earn that kasi race eh. Pero in terms of balwarte, sino bang may solid base? Sa lahat ng mga kandidato, wala akong nakikita may solid base. Siguro si Ilocos is Robredo. not even bongbongs now. Oo. It's Aimee Marcos and El Shabit. Si Robredo siguro sa Naga. Pero dahil clannish rin ang Bicolano, kung bumoto from Raul Roco to other kwan, pwedeng competitive. Pero, Iba rin sa Sorsogon. pag pinagtapat mo sila, sandali lang, ano ba ang governance model? Parati nilang sinasabi, itong si Robredo, walang COA. Ito may COA. Ikaw naman galing ka sa COA, 'di ba? Nagkaroon sila ng ruling ng COA. So anong problema? Hina-highlight nyo lang na gustong palabasin kasi na kurakot. Yeah, that's what I've been saying from the start. Why I opposed that first impeachment against VP Sara. I said that is not an impeachable complaint. Lalo na that COA now has rendered an unmodified opinion. Kasi sabi ko, pag hindi niya ma-liquidate yan ng tama, ipapasulit sa kanya ng COA. Di ba? At saka lang kung ayaw niya isulit, saka siya kakasuhan. Yeah. But that's not betrayal of public trust. Because lahat sila may confidential fund. Si Bongbong, 4.3 billion ang confidential fund. Diba? Kung i-compare mo at pag tiningnan nga natin yung confidential fund kung saan ginamit, baka magulat tayo dahil karamihan illegal. Kasi naman secret yan eh, Pagmalo. Nasa loob yan ng envelope eh. Yeah. Doon yan sa office of the chair ng COA. Binubuksan ng isang director assigned to that. So, kung gusto nila ng Malacanang na magic lang yan, bukas sara. Diba? Or magbukasan tayong lahat. Dapat, Makita diba? natin kung Sinasabi ko, sino ang nagpapakatotoo. Lahat ng may mga 1 billion and up. Yes, Diba? yes. Buksan nyo. Yes. Bakit hindi nyo buksan? Kasi politika. Political lang. I think, Prof. Maluha, the congressmen are losing wind. Sabi sa akin nga ni Senate President Soto, ako lang personal, I interviewed him Ako personal, commissioner, na ako ganyan, dami pang trabaho, why focus on this? Pero pag umakyat yan sa amin sa Senado, wala akong magagawa, I have to do my job. Pero siya personal, he's losing wind. At saka siya ang That's important. presiding, di ba? Sabi ko kasi, is it not na ganyan-ganyan because of your statements, biased ka na. People are saying you're biased, so maybe you should inhibit yourself. When he inhibits himself from voting, they're less than 16 lalo. Yes, immediately. But I just raised it sa kanya para aware naman siya na kung ang Senate ay nagfa-function as judges, then they should be fair. Especially the presiding should be fair, di ba? Kaso bitaw na siya ng mga salita di ba? Kaya siya may contempt case ngayon inatake pa ang Supreme Court. So sabi ko, they're saying that you're biased. Siyempre, he defended himself, but nakita ko na parang wala na rin siyang gana. Parang rin si Senator Ping. Di ba sabi niya, I will follow where the evidence would lead me. So ngayon, ang challenge, ngayon nagsalita itong 18 na Marines. May affidavit. At saka siya, dati siyang sunod ng pulis. General. Yung ba bubuksan nila uli yung hearing na pinapaikot niya yung committee report halos walang gustong pumirma dahil nga loaded yung report at Saka hindi pa tapos. hindi daw kasabot si Martin Luther King Romualdez. Wala daw evidence. Ngayong sinabi na yan,
Hindi ba yan evidence? Oo, na nagatid sa bahay, Oo. hindi ba? Nagatid sila sa bahay Oo. ni mismo. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko yung bang Homeowners Association ng Forbes ay hindi pa ba dito Oo. nababahala, Nababahala, no? that Yeah. this is going to be a security risk? Oo. Hindi ba? At saka maganda ito. Noong una, si Gutesa, isang tao. Ngayon, 18. That's correct. Sige nga. Wow. Subukan nyo. Kaya mabigat Meron to. pang 10 na reserba. Oo. Meron pa ba? Meron pang 10. Hindi lang... Hindi pa lumalabas. Hindi lumalabas kasi tinitingnan nga kung paano i-handle itong 18. Oh my Oh. gosh. So, kuwan na sila. Malapit na sila ma-checkmate. So ngayon nag-issue ng request sa Senate nag-move siya na investigate ng Senate itong declaration ng 18 si Amy Marcos, Oo. di ba? At ang plano ni Attorney Baligod, ang pagkakasabi sa akin ay dadalhin daw ang affidavit sa ombudsman. Correct? Yes. At ang That's the next affidavit kay Senator Ping Lacson. That's correct. Oo. That's the next step. Ay, tapos nung nalaman namin, sabi ko, bakit mo pa dadalhin doon? Sigurado naman tayong hindi papansinin. Well, if there's going to be a complaint, di ba? Yes. For plunder, Oo. for graft, ganyan. Pero, hindi yun ganun kadali. Oo. Especially na yung ombudsman, obvious ba? Remulla yun eh. Do you think that he will indict the Yes. BBM? Yes. Di ba? And when his brother may be the next presidential Yes, candidate of Bongbong di ba? Marcos. Oo. Wow! Mga kababayan, mainit po talaga ang balita lagi pag si Prof. Malutikia ang bisita natin. Kaya baka naman po, after several weeks ay babalik po siya dito sa Usapang Matino. Maraming salamat, Salamat, Prof. Malu. Attorney Bing. Thank Maraming you. salamat. Thank you very much.